Isang fee 13 billion insurance scandal ang unti-unting sumisira sa tiwala ng mga Pilipinong senior at maraming retirees ngayon ang nagtatanong, ligtas pa ba ang aming pensyon? Sa video na ito, malalaman mo kung bakit lumalakas ang takot sa mga bagong SSS at GSIS payment problems, kung sino ang pinaka-apektado, at ang isang update na maaaring magbago sa retirement plans ng milyon-milyong Pilipino. Panoorin mo hanggang dulo dahil may mahalagang detalye na halos walang media ang pinag-uusapan. At kung gusto mo ng mabilis, direkta at totoong pension updates para sa mga Pilipino mula SSS, GSIS at Retirement Crisis Alerts, pindutin mo na ang subscribe dahil ang channel na ito ay ginawa para protektahan at i-update ang ating mga senior araw-araw. Isipin mo na lang ito. Mayroon kang lolo o lola na halos lahat ng buhay niya ay nagtiis. Nagtrabaho ng walang humpay, nag-ipon ng piso-piso mula sa pawis at dugo, at sa huli, sa pinakahuli nilang mga taon, isang grupo ng mga taong nakasuot ng maayos na terno ang lumalapit sa kanila at kinukuha ang lahat ng iyon, hindi sa pamamagitan ng bala, hindi sa pamamagitan ng pananakot, kundi sa pamamagitan ng isang piraso ng papel na tinatawag na insurance policy. Ito ang kwento na hindi mo maririnig sa mainstream media. Ito ang kwento na gusto nilang patahimikin. At ngayon, itatanong natin ang tanong na dapat na sana ay tinanong natin noon pa, bakit patuloy na nangyayari ang 13 bilyong pisong insurance scam na ito sa ating mga matatanda? At bakit tila walang sino man ang handang itigil ito? Magsimula tayo sa simula. Noong nakaraang ilang taon, lumabas ang mga ulat mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mula Luzon hanggang Visayas, mula sa malalaking lungsod hanggang sa maliliit na probinsya na nagpapakita ng iisang pattern. Ang mga matatandang Pilipino, karamihan sa kanila ay nasa edad 60 taon pataas, ay nire-recruit ng mga ahente ng insurance na may nakakaingganyong pangako. Sinasabihan sila na ang kanilang pera ay lalago. Sinasabihan silang may saklaw sila para sa sakit, para sa ospital, para sa lahat ng posibleng mangyari sa kanilang katawan habang tumatanda. At higit sa lahat, sinasabihan sila na ang kanilang pamilya ay mapoprotektahan kung sakaling mamatay sila. Ito ang pangarap ng bawat magulang, ang maiwanan ng kanilang mga anak ng isang bagay, at ginagamit ng mga scammer ang pangarap na iyon bilang sandata. Ang pinakamalaking kalokohan dito ay ang paraan ng pag-ooperate ng mga ahenteng ito. Hindi sila nagtatrabaho sa mga madilim na sulok ng lungsod. Hindi sila nagtatago. Nagtatrabaho sila sa harap ng lahat, sa mga barangay hall, sa mga simbahan pagkatapos ng misa, sa mga ospital na puno ng matatanda, sa mga pension payout center kung saan pumupunta ang mga retirado upang kunin ang kanilang buwanang pensyon. Isipin mo iyon. Ang mga tao na pinaka-vulnerable na kumukuha na lang ng kanilang panghabambuhay na ipon ay kinitarget doon mismo sa lugar na dapat ay ligtas para sa kanila. At ang mga ahente ay kaibigan ng pamilya, anak ng kapitbahay, pamangkin ng pinagkakatiwalaang kaibigan. Ginagamit nila ang relasyon, ginagamit nila ang tiwala, at ginagamit nila ang pagmamahal ng mga lolo at lola sa kanilang mga mahal sa buhay upang ibenta ang isang produktong hindi naman talaga para sa kanila. Kaya paano eksaktong gumagana ang scam na ito? Narito ang tipikal na sitwasyon. Isang matandang babae, tawagin nating si Lola Caring, ay pumupunta sa bangko upang mag-withdraw. Doon, isang babaeng napaka-friendly at maayos ang damit ang lumapit sa kanya. Nag-usap sila. Natuklasan ng babae na si Lola Caring ay may retirement savings na ilang 100,000 piso. Agad na nagbago ang tono. Nagsimulang mag-alok ang babae ng isang espesyal na investment-linked insurance plan na daw ay nagbibigay ng mataas na interes habang may insurance coverage pa. Nagpapakita siya ng mga magagandang brochure. Nagbibigay siya ng mga numero na mukhang kahanga-hanga. 5% dito, 10% doon, doble ang pera mo sa 5 taon. Si Lola Caring, na hindi naman ganoon kahusay sa financial jargon, ay nakikinig ng may pag-asa. At sa huli, pinirmahan niya ang kontrata, ibinigay niya ang kanyang ipon, at simula noon, nawala ang ahente. Nang subukan niyang i-claim ang kanyang benepisyo, natuklasan niya na ang ibinayad niya ay may kakaibang termino sa kontrata. Mga termino na hindi na ipaliwanag sa kanya, mga fine print na hindi niya nabasa dahil hindi naman siya binigyan ng pagkakataon na basahin ito ng mabuti. Ang kanyang ipon, halos wala nang matitira. Ang kwento ni Lola Caring ay hindi natatangi.
Sa buong Pilipinas, libu-libo ang katulad niyang kwento. Ayon sa mga datos na nakalap mula sa iba't ibang consumer advocacy groups at government agency complaints, ang bilang ng mga reklamo tungkol sa mis-selling ng insurance products, lalo na ang variable unit linked or VUL policies, ay tumaas ng malaki sa nakaraang 5 taon. Ang mga reklamo ay nagtuturo sa iisang direksyon. Ang mga matatanda ay binibiktima, ang kanilang mga ipon ay kinukuha, at ang mga nararapat na proteksyon ay hindi epektibong ipinapatupad. At kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng perang kinuha mula sa mga biktimang ito sa buong bansa, ang numero ay nakakagulat. Tinatantiya ng ilang mga grupo na aabot ito sa humigit kumulang 13 bilyong piso. 13 bilyon. Hindi ito maliliit na halaga. Ito ay sapat na upang itayo ang daan-daang paaralan, upang mapagsilbihan ang libu-libong pamilya, upang baguhin ang buhay ng isang buong henerasyon. Ngunit sa halip, ito ay nakabaon sa mga bulsa ng mga taong ginagamit ang negosyo ng proteksyon upang mangagaw. Ngunit bakit tila walang nagagawa? Barito ang pinaka-nakakagalit na bahagi ng kwentong ito. Umiiral na ang mga batas. Mayroon tayong Insurance Commission. Mayroon tayong Bangko Sentral ng Pilipinas. Mayroon tayong Consumer Protection Act. Sa papel, mukhang protektado ang mga mamimili. Ngunit sa katotohanan, ang proseso ng pagreklamo ay napakahirap para sa isang matandang tao na walang gaanong kakayahan sa teknolohiya o sa legal na proseso. Ang mga kaso ay tumatagal ng maraming taon bago malutas. Ang mga kumpanya ay may sariling mga abogado, sariling mga resources, sariling kakayahang gumastos ng malaki upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang isang lola na walang mas maraming ipon ay papaano makikipaglaban doon? At kahit manalo pa siya sa kaso, kung siya man ay manalo, ilang taon na ang lumipas, ilang taon ng paghihirap, ilang taon ng pagkawala ng pagkakataon na gamitin ang pera na iyon upang mabuhay ng maayos. Mayroong isa pang antas ng problema na kailangan nating tukuyin, ang papel ng ilang malalaking institusyon sa pagpapahintulot o mas masahol pa sa aktibong pagpapadali ng ganitong mga gawi. Maraming bangko sa Pilipinas ay may investment arms, may insurance subsidiaries, o may partnership agreement sa mga insurance companies. Ibig sabihin, ang mga teller sa bangko, ang mga tao na dapat ay nagtatago ng iyong pera, hindi nagbebenta ng complicated na financial products, ay maaaring nire-reward din kapag naka-refer sila ng customer sa isang insurance product. Ito ay tinatawag na bancassurance, at hindi ito inherently masama. Ang problema ay kung kailan ginagamit ang ganitong setup upang i-target ang mga vulnerable na tao nang walang sapat na disclosure, nang walang tunay na pag-unawa ng customer sa kung ano ang kanilang pinirmahan at nang walang tunay na pangangailangan ng customer para sa produktong ibinenta. Isipin mo ang kahirapan ng sitwasyon. Isang matandang lalaki na nagtatrabaho ng 30 taon bilang isang guro, isang manggagawa, isang magsasaka. Nagtipon siya ng kanyang ipon ng may malaking sakripisyo. Ang ipon na iyon ay hindi lang pera. Ito ay representasyon ng kanyang buhay, ng kanyang mga desisyon, ng kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. At sa isang tanghali lang, sa isang pagpupulong na hindi siya handang harapin, ninakaw ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng mga salitang hindi niya ganap na naunawaan. Hindi ito simpleng financial fraud. Ito ay isang uri ng emosyonal na karahasan. Ito ay pag-atake sa dignidad ng isang tao. At ang mas malala pa, madalas itong ginagawa ng mga taong kilala nila, ng mga tao na pinagkakatiwalaan nila, na nagdaragdag ng sakit ng pagtataksil sa ibabaw ng pagkawala ng pera. Ang isang aspeto ng scam na ito na bihirang talakayin ay ang paraan kung paano ginagamit ang pamilya laban sa mga matatanda. Hindi bihira ang kwentong tulad nito. Isang ahente ay lumalapit hindi sa lolo o lola mismo, kundi sa kanilang mga anak. Sinasabihan ng mga anak na ito ay para sa ikabubuti ng kanilang magulang, na ito ay nagbibigay ng peace of mind, na mapoprotektahan ng magulang kahit hindi ka nandoon. At ang mga anak na abala sa kanilang sariling buhay, na nagtatrabaho, na may asawa at mga bata ng sarili nilang aalagaan, minsan ay pumipirma sila sa ngalan ng kanilang magulang nang hindi ganap na naiintindihan ang produkto.
O kaya naman, hinihikayat nila ang kanilang magulang na pumirma nang hindi nila alam na ang magulang nila ay hindi talaga nakakaunawa sa lahat ng implikasyon. Sa ganitong paraan, ginagawa ng sistema ang pamilya na isang kasangkapan ng pagnanakaw, kahit hindi naman ito ang intensyon ng pamilya. Naroroon din ang isyu ng kakayahang magsalita ng mga biktima. Maraming matatanda ang nahihiyang iulat ang nangyari sa kanila. Natatakot silang mapahiya, na masabing tanga sila, na mapagalitan ng kanilang mga anak. Sa kultura nating Pilipino, ang pagiging biktima ng scam ay madalas na kinakasamahan ng kahihiyan, na parang ang biktima pa ang nagkamali. Ang ganitong cultural dynamic ay ginagamit ng mga manloloko upang mapanatili ang katahimikan ng kanilang mga biktima. At habang tahimik ang mga biktima, patuloy ang scam, patuloy ang negosyo, at patuloy na lumalaki ang 13 bilyong pisong numero, ngunit hindi lahat ng pag-asa ay nawala. Sa buong bansa, lumilitaw ang mga grupo, consumer advocates, senior citizen organizations, community leaders, na nagsisimulang mag-organisa at mag-demand ng accountability. May mga kongresista na nagsimulang mag-file ng mga resolusyon na nagtatanong sa Insurance Commission tungkol sa kalagayan ng mis-selling enforcement. May mga media outfit na nagsimulang mag-ulat ng individual na kwento upang ilagay ang mukha sa mga numero. At higit sa lahat, may mga biktima na nagpasya na hindi natatahimik. Mga lola at lolo na, sa kabila ng kanilang kahihiyan at pagod, ay pumunta sa mga hearing, nagbigay ng testimonya, at nagpatunay sa lahat na ang kanilang boses ay naririnig pa rin. Ang mga bago ring teknolohiya ay nagbibigay ng bagong paraan upang maprotektahan ang mga matatanda. May mga app na ngayon na nagbibigay ng simpleng paliwanag ng mga financial products sa wikang naiintindihan ng lahat. May mga hotline ang Insurance Commission para sa mga reklamo. May mga Facebook group na puno ng mga consumer advocates na handang tumulong sa mga nagtatanong. Ang impormasyon ay mas accessible na ngayon kaysa dati. Ang tanong ay kung paano natin maabot ang mga tao na pinakanangangailangan ng impormasyong iyon. Ang mga matatanda na hindi gumagamit ng Facebook, na hindi nagbabrowse ng internet, na ang pinagkakatiwalaan pa rin nilang pinagkukunan ng impormasyon ay ang personang naghaharap-harap sa kanila. Dito pumapasok ang papel ng pamilya, ng atin lahat. Kung mayroon kang magulang, lolo, lola, tito, tita, na malapit na sa retirement o nasa retirement na, ang pinakamahalaga mong magagawa ay makipag-usap sa kanila. Huwag hintayin na maging biktima sila bago mo talakayin ang mga financial products. Itanong sa kanila kung may lumapit sa kanila na nagbebenta ng kahit ano. Tawagan mo ang iyong ahente ng insurance para sa kanila upang maunawaan mo rin ang kanilang kasalukuyang coverage. At kung may napansin kang hindi tama, huwag matakot na magsalita, kahit na ang nagbenta ay isang kakilala o kamag-anak. Ang pamilya ang pinakamakapangyarihang depensa laban sa scam na ito. Sa antas ng pulisiya, kailangan ng mas malakas na aksyon. Kailangan ng mas mabilis na proseso ng pagresolba ng mga reklamo. Kailangan ng mas mataas na pamantayan ng disclosure, hindi lang pagpapirmahan ng kontrata, kundi totoong pagtitiyak na naiintindihan ng customer ang lahat ng detalye bago pumirma. Kailangan ng mas mabigat na parusa para sa mga ahente at kumpanya na napatunayang nagkasala ng mis-selling, kasama na ang posibilidad ng criminal liability, hindi lang administrative penalties. At kailangan ng isang targeted na programa ng financial literacy para sa mga matatanda, hindi lang isang brochure o isang seminar, kundi isang sustained, accessible, at culturally appropriate na pagsisikap upang tulungan ang ating mga nakatatanda na mapanatili ang kontrol sa kanilang sariling financial future. Ang Pilipinas ay isang bansang nagmamahal sa mga matatanda. Itinuturo natin sa ating mga anak na igalang ang matatanda, na alagaan sila, na pahalagahan ang kanilang karunungan at karanasan. At gayunpaman, pinahihintulutan nating mangyari ang ganitong bagay sa kanila. Pinahihintulutan nating ang mga taon ng pagtitiis at pag-iipon ay maalis sa isang iglap sa pamamagitan ng isang maling pirma sa isang kontratang hindi naman talaga para sa kanila. May kontradiksyon doon na kailangan nating harapin, hindi bilang isang abstract na usapin ng pulisya, kundi bilang isang personal na moral na tanong. Ano ba talaga ang pagmamahal natin sa ating mga matatanda kung hindi natin sila pinoprotektahan mula sa mga nagnanakaw sa kanila sa loob ng lehitimong sistema?
Ang 13 bilyong piso ay hindi lang isang numero. Ito ay representasyon ng 10,000 buhay na ninakawan ng seguridad. Ito ay mga taong dapat ay nagtatamasang lubusin ang kanilang mga natitirang taon na nagdadala ng dignidad at kaginhawaan, ngunit sa halip ay natuklasan na walang matira para sa kanila sa oras na pinakakailangan nila ito. Ito ay mga lolo at lola na nahihiyang harapin ang kanilang mga anak dahil nawala ang kanilang ipon. Ito ay mga pamilya na nagagambala dahil kailangang suportahan ang isang miyembro na dapat ay nakaset na para sa kanilang katandaan. Ang epekto nito ay lumalawak ng lumalawak, tulad ng isang bato na itinapon sa tubig at ang mga alon ay nagpapadpad sa bawat sulok ng buhay ng pamilya. At dito tayo nakarating sa pinakamahalagang tanong. Paano ito titigil? Hindi ito titigil sa sarili nito. Hindi titigil ang mga manloloko kung patuloy na kumikita sila. Hindi titigil ang sistemang ito kung hindi natin pinipilit ang mga institusyon at regulator na gumawa ng mas mahigpit at mas mabilis na aksyon. Hindi titigil hanggang ang bawat isa sa atin, bilang miyembro ng pamilya, bilang miyembro ng komunidad, bilang mamamayan ng bansang ito, ay nagpasyang sapat na. Sapat na ang pagtanggap na normal ang ganitong bagay. Sapat na ang pagsasabi na ganyan talaga ang sistema. Sapat na ang katahimikan habang ang ating mga matatanda ay pinapatuyuan ng kanilang mga ipon ng paisa-isa. Ang unang hakbang ay simpleng pag-alam, ang pagkukwento ng kwentong ito. Ang iyong pagnunood ng video na ito ngayon ay isang bahagi ng pagbabago. Dahil kung alam mo, makakapagbabala ka. Kung makakapagbabala ka, maaari mong protektahan ang isang miyembro ng iyong pamilya. At kung protektado ang isang miyembro ng iyong pamilya, nakatulong ka na sa isang malaking bagay. Ito ay isang scam na nabubuhay sa kawalan ng impormasyon. At ang impormasyon, kapag ibinahagi ng malawak, ay isang sandatang hindi kayang labanan ng sinumang manloloko. Kaya ibahagi mo ang kwentong ito, kausapin mo ang iyong mga magulang. Itanong mo kung may lumapit sa kanila. Huwag hayaang ang susunod na Lola Karing ay maging ang lola mo o ang lola ng iyong pinakamalapit na kaibigan. Dahil sa huli, ang kwentong ito ay tungkol sa atin lahat, sa kung anong uri ng lipunan ang gusto nating itayo at kung hanggang saan ang ating handang lumaban para sa mga taong pinakanangangailangan ng ating proteksyon. Script para sa YouTube. Humigit kumulang 2,900 salita, no Filipino.